Hello mga be, magandang umaga sa inyo. Welcome back sa aking munting channel. Today is another episode na naman ng buhay ko. Medyo na late ako ng gising today, 5:20 na, kaya naman pupungas-pungas pa ako. Bumangon na ako. At kailangan ko na magluto ng almusal at ng babauni ng aking mag-ama. So para sa kanilang baon ay nagluto ako ng pritong itlog at syempre magluluto din ako ng maling. Ito yung mga pinakamadaling lutuin para pang baon sa mga estudyante at papasok sa trabaho. So yung maling ay medyo malaki kaya hinati ko lang to at inilagay ko sa rep yung natira. So maaga pa lang para na naman akong turumpo dahil multitasking na naman ang gagawin ko ngayon. Kailangan bilisan ko ang kilos kasi hinahabol ko yung oras dahil ang pasok ng anak ko ay alas 7. Yung asawa ko'y nagbihis na rin dahil alas 7 ang pasok niya sa kanyang trabaho. Pagdating sa baon ng anak ko, ginagayat-gayat ko yung kanyang magiging ulam. Kasi yun ang gusto niya para hindi na daw siya naghihimay-himay or kahagat-kagat. Minsan may mga special request talaga siya na kakaiba. So dahil natapos na ako magluto, sarili ko naman ngayon ang aasikasuhin ko. Nilinis ko na yung aking magic arenola at ito namang asawa ko'y naggagayak na. Sa umaga ang asawa ko na ang nagbubukas ng tindahan. Kailangan itaas niya na yung trapal para ma-open yung aming tindahan at maging malamig na rin sa loob ng aming bahay dahil wala kaming ibang bintana kundi iyon. So this time ako'y mag-aayos na ng aking sarili dahil alas 6 na, kailangan ko na talagang magmadali. So share ko lang yung mga ginagamit ko sa mukha na napakaganda. Una ay gagamit ako ng Skin Ever Toner at ngayon ay gagamit ako ng O2O na sunscreen. So syempre patutuyuin lang natin yan. Maganda yung effect nito sa mukha mo o sa mukha natin. Tapos gamit ako ng Silka. Pero bago yun may kiss muna ako. Sa 13 years namin, 13 years na rin ako niyang kinikiss bago umalis. Tapos nga gagamit ako dito ng Silka na cream. Sobrang ganda nito sa mukha, nakaka-moisture at nakakaputi pa. So paalis na nga yung asawa ko pero naiwan niya yung baon niya kaya naman hinabol ko siya. Tsara? Bye-bye. Love you. May pakindat. So, umalis na nga siya at atin itong itutuloy pag may makeup ko. So, gumamit ako dito ng Elevate Liquid Foundation na may sunscreen na rin. So, maganda yung effect nito sa mukha kaya gusto ko. So, yung mga ginagamit ko sa mukha ay nilalagay ko sa ref para may cooling effect kapag in-apply ko sa mukha. So, ito na nga yung final look ko pagkatapos ko mag-makeup lahat-lahat. So, nag-aayos at nag-makeup ako ng very light para naman presentable tayo pag umarap sa mga tao. Sabi ma'am, titi na ako. Kana. Bangon na. So, yung anak ko'y kinakantahan ko bago ko siya gisingin para maging maganda yung mood niya pag gising niya at hindi siya toyoin. At tinitimplahan ko na rin siya ng kape at binibigyan ng tubig. So, araw-araw sa tuwing nang may pasok ay ganyan ang ginagawa ko para hindi siya tamarin pumasok. So, habang nagkakape ang anak ko ay ayusin ko naman tong e-bike dahil puro balahibo to ng pusa kapag ka umaga. Ewan ko ba ginagawang tambayan talaga to ng mga pusa. So, yung anak ko hindi ko pinapaliguan sa tuwing nang papasok ng umaga kasi malamig ang tubig. Ganun pa man sa gabi siya ay pinupunasan na para naman pagising niya sa umaga ay malinis siya. Kaya konting punas lang at toothbrush lang ay okay na sa kanya dahil sa tanghali naman ay siya ipaliliguan ko kapag ka nasa bahay na siya. Iniiwas ko lang talaga na magkasakit siya dahil sa tuwing nang nalalamigan siya ay nagsusuka siya sa umaga. So dito nga ayos na kaming dalawa kaya naman ready na kami to go to school at sa palengke. Dahil may pasok ang papa niya kaya ako lagi ang driver niya papuntang school. So kung mapapasin nyo ang dami kong padlock sa bahay, so mabuti na yung nag-iingat kesa naman mawalan. Hindi naman sa wala akong tiwala sa mga tao pero mahirap na, 'di ba? Pag nawalan ka, wala ka nang magagawa kundi malungkot. So laking pasalamat ko talaga dahil meron kaming e-bike na lagi kong makakatulong sa araw-araw paghatid sa school ng anak ko at pamamalengke. Mabuti na lang talaga at mabilis ako matuto mag-drive. Ayun nga lang, wala pa nga akong lisensya. Dahil hindi naman kailangan ng lisensya pag e-bike ang dala, pero ngayon nangangamba ako kasi parang magkakaroon na ng paghihigpit sa e-bike dahil marami nga na nasasangkot sa aksidente. Bye-bye. I love you. Bye! So naihatid ko na nga ang aking anak at ngayon ay mamimili naman ako dito sa aking binibilihan na grocery store sa Consurio. Konti lang ang aking bibilhin dahil ito lamang ay pang-refill sa aking tindahan na mga naubos na. So pagkatapos nga nun ay pumunta na ako dito sa palengke para bumili ng bigas. Bili kuya, 5 kilo.
Bumili lang ako ng 5 kilong bigas para sa aking tindahan. Pa 5 kilo lang ang binibili ko para hindi mabigat buhatin. Tapos ngayon bumili ako dito ng ulam. So naisip ko na hipon na lang ang ulamin ng asawa ko dahil nakakasawa na yung palaging manok. 200. Minsan talaga yung pagde-decide sa kung anong iuulamin ang pinakamahirap gawin ng isang nanay. Kailangan kasi iba't ibang putahe ang lulutuin mo para hindi naman pagsawaan ng kakain. Lately talaga napapataya na ako sa loto. Hindi naman sa desperada pero nangangarap kasi ako na at least someday na magkaroon ng mga bagay na pinapangarap ko. At nagbabaka sakali lang naman. Wala namang masama na mangarap at magbaka sakali. Alam kong walang shortcut sa pagyaman o pag-asenso pero malay mo naman ang swerte ay dumating. So dito nga ako ay pauwi na. Kung mapapansin nyo, madalas ako ay nakasalamin. Ito kasi ay mayroong sun protection. Meron kasi akong astigmatism kaya kailangan ko ng salamin. So yun nga at kakarating ko lang dito sa bahay. Buti na lang talaga at malaking tulong talaga itong e-bike para hindi na ako magbubuhat-buhat sa palengke. Bawal din kasi ako magbuhat-buhat dahil meron akong scoliosis. Ang dami ko na talagang sakit. So pagdating nga ng bahay ako'y nagugas na ng plato. Tapos hinugasan ko na rin yung hipon na binili ko. Tinanggalan ko to ng bituka kasi ayaw ng mister ko ng may bituka. Dito banda yun sa likod at gumamit ako ng toothpick. Dahil ito ay mamaya palulutuin, lalagay ko muna sa rep. Dito talaga sa amin maraming langaw kaya meron ako nakahanda laging panghampas para ipanghampas sa mga langaw. Then gumawa na ako ng aking almusal at talaga namang gutom na ako niyan. Anong oras na hindi pa ako kumakain? So dahil solo ko na yung bahay, solo ko na rin kakain. Wala na ako makakasabay. At after ng aking pagkain, ako naman ay sasabak sa matindi-tinding tiklupin. So yung mga nilaban ko kahapon, akin naman itong titiklupin para naman wala nang tambak sa may sala. So bago ako mag-start sa tupiin ay akin muna itong winawalisan para walang alikabok sa lapag. Ang pagtutupi ng damit ay isa sa pinakamahirap na gawin para sa akin kasi nagkukonsumo talaga ng maraming time. Kasi kailangan mo siyang itupi ng isa-isa. Then pagkatapos mo siyang tupiin isa-isa, ilalagay mo naman siya sa bawat lagayan ng bawat may kanya-kanya. Gaya ng sa anak ko, sa akin at sa asawa ko. So dahil palagi ko na nga itong ginagawa, nakasanayan ko na at medyo hindi na rin ako ganun kapagod pagka nagtutupi or naglalaba. So after nga ng pagtutupi, sinara ko yung tindahan at ako ay naligo na. Galunggong. Gigi. And then mamaya ito merienda namin. Kamote, tapos meron ako ditong siopaw. Ayan, steam ko lang yan. Yan ang aming merienda. So ito na nga at medyo fresh na yung ate nyo. So ako ay bihis na dahil mamaya-maya ay susundo naman ako sa aking anak. Susundo sa aking anak. Ako lang mag-isa dahil pumasok ang aking asawa. So tara at samahan niyo akong sunduin yung aking bulilit. So dahil feeling ko maganda ang suot ko ngayon, nag-selfie muna ako sa labas bago umalis. Paalam ka na kay ma'am. Paalam kay ma'am. Oo. Tingnan mo, dumi. Ayun, ano gusto mo dyan? Ito. Gusto mo ito? Ham and cheese. Gusto mo yan? So nakarating na nga kami dito sa bahay at akin naman pakakainin itong batang bulilit na to. Madalas yung anak ko ay niyayaya akong mag-vlog para madami daw akong subscriber tapos magkaroon daw ako ng maraming pera at makabili na kami ng sarili niyang bahay o sarili naming bahay. At dahil merienda time na, kainan na naman. So meron nga ako ditong kamote na merong sausawan na asukal na may gata. Sobrang sarap nito, itry nyo. Pagka mga gantong pagkain talaga, sobrang favorite ko at napapadami yung kain ko. Pinatikim ko nga siya sa anak ko pero hindi niya nagustuhan. Kaya naman sosolohin ko na lang to, sobrang sarap. At syempre hindi mawawala ang kape. Dahil kape is life sa aming mag-ina. So after nga namin magmerienda, tinuruan ko saglit yung anak ko na magbasa. Dahil hindi pa talaga siya totally nakakabasa ng diretso. Grade 1 nga lang pala ang anak ko at maaga siyang nag-aral. Kaya naman 6 years old lang siya ay nasa grade 1 na siya. So dito'y dumating na nga ang asawa ko at siya ang magluluto nitong hipon dahil ayaw niya ng luto ko na medyo matamis. So after nga maluto ng buttered shrimp ay kumain na rin siya at ang anak ko.
So dahil hindi ako nakain sa Bakit gabi ayaw at mo? bawal din naman sa akin tong hipon, hindi Ang na ako sarap nakiagaw sa kanila at kumain na silang dalawa. So after niya nga kumain ay naghugas na rin siya ng plato para naman makatulong sa akin at mabawasan ang gawain ko sa gabi. So fast forward na lang, ako'y nakatapos na ng paglilinis kaya naman uminom na ako nitong aking magic juice. So ito lang naman yung dalawang pinagsama ko na apple cider at lemon. So bago pa ako abutin ng pagkasaltik ko, ako'y magpapaalam na. Maraming salamat sa panonood. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Bye bye!